praise the Lord. Kung di lang tungod sa pulong sa Diyos, wag gyud nausab na to. Ug ang pinaka-worst, wala na usab ang atong destinasyon kung walay pulong sa Diyos. Tananta imperno yun. Thank you, choir. Maayong hapon sa tanan. Amen, praise the Lord. Salamat nga makapadayon ta sa atong pagkat-on sa pulong sa Diyos. O anyway, na ako'y back up sa taas kung dili makaya. Salamat Pastor Paul sa kahigayunan nga maka-minister ko sa church once more. O ang Kristohanon dili lang kay angay siya makabalo sa Bible kundi makabalo kita mahitungod sa Bible. There are two things that we need to know. We should know the Bible and we should know things about the Bible. Unsa may nalambigit ani nga mga kamatuoran ang kasaysayan bisan sa mubo kayo o sa atong pagpadayon sa atong pagkaton, if you have your booklets with you, kung naamoy mga booklets, kung wala na, I'm sorry, kay limitado ra gid ang ako ang ginaprinta. Dili. Palihog ko sa ko ang PowerPoint na lang diha. Dito na lang dito ta sa taas. Manindog ta palihog atong ablihan atong mga Bible sa Psalm chapter 119 verse number 18. It's a very wonderful prayer sa usa ka salmista o ang iyang tinguha nga mas musamot ang iya ang kalipay sa pagbasa sa pulong sa Dios. Let us read together Psalm 119 verse 18. Together read, "Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law." Father, it is our prayer always nga ma-excite me sa imong pulong ug makita namo ang mga kahibulungan nga mga butang diha niini. Mong gapangayo karon nga ang imong alagad ikaw mo'y magatabang, magadihog, empower kaniya sa imong presensya sa kapuno sa balang espiritu. He is nothing and can do nothing without you. And we pray nga ikaw magminister ani nga kamatuoran sa matagtag sa kakristohanon aron mas malig-on pa among baruganan nganong sa lamang ka Biblia nga among pagagamiton sa iglesia diya sa in English o kani nga gihubad ngadto sa Binisaya. Kanimo mong gitugyan ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. The Bible says in Book of Timothy chapter 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga ang Bible is profitable for doctrine and it is given by inspiration of God. Tanang scripture gikan sa Genesis paingon sa Revelation. O karon kahapon nung tuguti nga atong pagahisgutan ang mga pipila ka mga butang nga nalambigit niini. Atong nahisgutan na kaniadto ang the superiority of the King James sa iya ang manuscript or sa text asa siya gikan. Bird's eye view ra gid ako mahatag ninyo tungod kay kung mo tuon ta ni grabe gid ka technical, grabe ka academic. Dayon duha ka source ang nahitabo karon sa mga Bibles nga existing sa atong kapanahunan. Ang source nga gitawag the pure text nga gikan gyud sa gitawag nato og originals ug ang katong gitawag nato mga source nga
dili siya pure, dili siya lunsay sama sa mga sa text nga giagiag gigikanan sa King James Version. The tale of the two cities, the Antioch and Alexandria. Inyo na kung inyo nang i-research, ang Alexandria muna siya ang center of kanang gitawag og humanistic nga learning, while ang Antioch is the center, the very center kung hinumduman ninyo ang mother church or ang sending church ni Apostle Paul para sa Gentile ministry, mao ang Antioch, Syria. O muna gitawag nato og the Byzantine o the Byzantium nga manuscripts o kaning gitawag Alexandrian nga mga manuscripts. In a way, ato lang pero dinita mo focus karon sa last Sunday atong gisgutan unsa ka importansya ang choice of words nga gigamit sa mga translators, the superiority of the King James Bible in its vocabulary. Ug ang vocabulary, ang pulong adunay meaning ug aduna pud siya gitawag og kanang nalambigit nga mga ideas. So aside from the real meaning, naay ang isa ka pulong naa siya kaukuyog nga mga ideas nga muhatag nato og mga pangunahuna, mga muhatag nato pagbati, muhatag nato og mga imaginations. Muna importante kayo nga wholesome words ang pagagamiton. Wholesome words ang atong basahon kay ang Bible mao man gyud ni ang muhinlo sa tong kasing-kasing. So what if kung ang Bible nga atong ginabasa, ang vocabulary ang gigamit dili siya maximum or optimum nga makadala nato dito sa limpyo nga pangunahuna. Imani ang isa ka pulong aside sa real meaning, lahi ta og pagkanang eksperyensya niini. Okay? So, sa itong padayon karon, the superiority of the King James Version in its itawag na to og theology. Ang doktrina sa King James Version, ato dita magdugay. Kay sa tumoy ra ba ani madugay-dugay tagamay kay na ako'y sit work ihatag ninyo. So one of the most misleading statement of some Bible teachers is that ang tanang version walay kalainan. There is no difference in any Bible version when it comes to theology. Pareha ra tanang Bible. Sa una, bago pa ko na-save, bago pa ko sa Kristohanong kuan nako, abi nako nga tinuod ni siya. In fact, daghang mga scholars nga nagsulti nga they even said that there is no difference between the two basic Greek texts. Sama sa kong giingon ganina nga day duha ka Greek text nga gigikanan sa New Testament, labi na sa New Testament nato. Keep up please. The textus receptus or gitawag nato siya og the received text. Gitawag siya received text tungod kay mao ni ang mga teksto o mga manuscripts nga gidawat sa majority nga mga church fathers o sa mga churches kaniadto. So gitawag siya the received text or the majority text. So dili isa lang ka Bible o manuscript ang gibasihan sa mga King James translators actually. More than 5,000 ka manuscripts nga ilang gipang collect o ilang gipang tandi-tandi. Na ay mga manuscripts nga, wala lagi ni, pero naadiri. So, 99% sa mga manuscripts may agree kung unsay naa sa King James Version. 99% ang may agree ana nga kana nga mga words naa gid na sa original nga manuscript. Kay timan kaniadto wala maggi klaro nga library, wala puy kuan, so kopya lang, magkopya ra gis na kopya then dili lig-on ang mga materialis ilang gigamit, so dali ra madunot, dali ra kay labi na sige gamit. Then ang ikaduha nga Greek text mao ang Greek text nga
gi-compile o gi-edit ni Westcott o ni Hort. Those who promote new Bible versions teach that the variation, so naara may gamayng diferensya, pero when it comes to theology, wala gikalainan, it does not affect kanang mga variations sa mga NIV, sa New King James, sa King James, sa RSV, sa Catholic Rhymes Duay edition nila, tanan ana dili makaapektar sa theology or doctrine. But as I delve into the study, this is false, this is wrong. They suppose, this man, asa naman ka? They suppose that the false Westcott, nag-una lagi ka. Okay, good. So, balik, forward please. This is false. Dili na tinuod. Actually, as daghan kong labasahan nga mga libro, pero I do not want to really nga kanang dawaton lang nako ning unsa kung unsay mga sources nila kutob sa ako ang makita akong pangitaon, ug nag-download jud ko og 5 ka Bible versions for this in NIV, the RSV, the American Standard Version, the New American Standard Version, the English version, and the Good News Bible. Wala pa nako na download ang Living Translation, the LT. Daghan kay mga translations, pero kamo nga gusto kaayo mo tan-aw sa kamatuoran, palit mo mga Bibles. Kung naamoy mga Bible versions nga dili King James, ayon yung ilabay. Kay inyong makita diha, matandi ninyo. So, para mahimong sayon, kay dili man mo ang kasagaran sa inyo, kay di man full-timer ka ako, kay ako amaning tahas, ang ako amaning calling, so dinhi ko na focus. So ako yung gitandi ang pipila ka mga verses, o it took me hours nga mitikuloso nga pagtandi. So kani nga mga Bible scholars imagine that the modern English versions do not contain changes from the KJV. Ay mo kalibog ng KJV or KJV, okay ra na siya, or the AV, the authorized version, the King James Bible or the King James version. They do not believe that these changes affect the theology or doctrine. They believe that you can take any modern versions that you wish, and when you compare it to the KJV, that version does not have anything in it. Walay naa diha nga theologically deficient or doctrinally incorrect. So sa ako sa una, kay wala man ko'y basa-basa, wa pa mo ko kabasa sa Bible, abi na ko pariha ra gyud ni tanan. Nagdaog lang sa dali ra ka nagitawag readability. So dali ra man gud sabton, dali ra gud basahon, pero makita nimo wala ko gi-appeal dinhi, pero it is very academic. Ang reading comprehension level sa King James Version is lower than other versions. Compared to other versions, it means mismo grade 4 makasabot sa King James Version compared sa New International Version, the NIV or other translations, nga ang reading level nila mudagan pa og grade 5 or grade 6. Ang vocabulary nga gigamit ani nga mga versions. Mao ba, pastor, lisod man kay basahon? Ang nakanindot sa King James Version is na siya built-in dictionary. That's another story. So, this is also incorrect. This is false. Bakak na siya. Nga kung unsay doktrina nga gipakita sa King James, pariha ra sa doktrina nga gipakita sa ubang versions. Mo na siya ang rason nga mas midaghan ang mga sekta karon tungod kay nagkalain-lain ta og mga bersyon sa Biblia. Ug maglisod ta og daog na sa doctrinal level. Sa kaluwasan, way problema, makagamit og NIV, makagamit ka og other versions kung kaluwasan lang, pero pagpatubo gali delikado pod.
Kay okay man sa tuwa kay kasabot man taon sa ang pakaluwasan ug unsay pamaagi niini. Unya makita nimo nga kun ang isa ka tawo walay mo storya niya, walay mo musulti niya, walay mag-Bible study niya sa insakto, magbasa siya lang sa Biblia, ma-mislead gyud siya ug muadto gyud siya impierno. Delikado. So just a quick background. So atong hisgutan ning tulo, who were Westcott and Hort, unsa ilang gituuhan ug unsa ilang trabaho o ang ilang gisandigan sa ilang trabaho nga nakaproduce sila og Greek manuscript. So ato ta sa what do they believe? Who were Westcott and Hort? Si Brooke Foss Westcott, usa ka bishop sa Church of England or the Anglican ni siya. Then si Fenton John Anthony Hort, usa ka professor sa Cambridge. English naman din ni, di ba ni Binisaya? Kita kay Cambridge, sila ka Cambridge. Cambridge University professor. So unsa lang gituuhan? Very, very strange nga daghang kaayo mga Christians karon nga mubarog sa mga new versions nga gigikanan ana mao ang trabaho ni Westcott ug ni Hort nga Greek manuscripts. Pero wala sila nagtan-aw unsay gituuhan ani nilang Westcott ug ni Hort. These were two Protestants who challenged the King James Version during the 1870s. They hold that the New Testament was preserved in two Greek texts only, the Codex Vaticanus or the Codex B, ang Codex Sinaiticus because nakita na siya sa Sinai, or the Aleph or kanang Hebrew letter nga A, mo ng letter A, Aleph. So Codex Aleph or Codex A. Ug wala sila mingdawat sa Textus Receptus nga mo'y gigikanan o gibasihan sa King James Version. Kaning duha, both believed in the Alexandrian philosophy that there is no perfect Bible. So para nila, walay perfect translation, walay perfect Bible. Red flag na siya. Because ang Ginoo nagsulti naa paghihapon iyang pulong karon. Kay pulong man sa Ginoo, perfecto. God's word can never be imperfect unless or else dili na siya pulong sa Dios. Nakuha na to ang logic. But they do not believe. Then both believed that heaven existed only in the mind of man. Imagination na ng heaven. So dili sila mutuo, ana. No wonder ilang gimutilate ang scriptures og both believed it possible to communicate with the dead. So mo practice lag necromancy. By the way, mga Kristohanon, kanang kalag-kalag ayo na mo ka na mo bisita mo og kanang bisita mo sa kanabitawng minteryo then makikstorya ka sa pansyon. Kumusta naman ka pa? Kumusta man ka diha? Ibawal na sa Ginoo, you do not talk to the dead. In fact, nag-organize sila og guild nga gitawag the Ghostly Guild. Kay makikstorya sila sa mga patay, so nag-practice sila og occult and witchcraft. Okay? Napamudia. Westcott accepted and promoted prayers for the dead. Wala naman na sa atua, wala man na sa Christian belief. But they do believe in prayers for the dead. Both were firm believers in Mariolatry or the worship of Mary. Nga mo gamit pa ka sila ang trabaho. Kisay naay booklet number 1 nako, katong naay chart nako sa likod, tong bitong pasubay bitaw sa King James o sa other versions. Kung tan-aw nimo dito, all new versions except the King James, all other versions including the new King James Version, gikan na siya sa Codex Vaticanus which is Catholic.
Nya kusukay ta mo wali against sa Roman Catholicism nga doctrine. We are not against Roman Catholics, we are against their doctrine. Klaro? Napa mo diha? Pero atong gigamit ang manuscript nga subay ana. Hort was an admirer of and proponent of Darwin. Kasi nakahinumdom ni Charles Darwin ang nagmugna sa theory of evolution nga ang tao ug ang unggoy parintira. Gikan ta sa lowest form of animal ming evolve hantod na himong complex. Gikan sa pagkaunggoy, o murag unggoy, nahimong aliwas, nahimong tao. Westcott never believed the first 3 chapters of the Genesis to be literal history. Para sila ang creation and the fall of man sa Garden of Eden in chapter 3 o ang creation chapters 1 and 2 parable lamang kana. Both Westcott and Hort agreed that the death of Christ is not final. It's not enough for the atonement of sins, and sacraments are necessary to complete it. Hort believed in purgatory, and he talked of a ransom being given to Satan. It means anggid silang doktrina sa Sabadista. Kabalo mo is doktrina sa Sabadista? Dili si Jesus Christ ang scapegoat, kundi si Satanas. Remember sa tong Sunday school sa Tabernacle kasi nakinomdom. Sa Day of Atonement, may duha ka kanding nga magkaslats ang pare, ang high priest, then kisay patsyon, kinsay buhian. Nya katong kanding nga patsyon, ang dugo, mo to, you know the story, sprinkle ang dugo dito sa tabernacle, sa altar, dito sa, then katong scapegoat, nga dito i-confess ni Aaron ang tanang sala sa Israel. Dahil pag humanyag confess, dadon to siya sa usa ka able nga lalaki dito sa taliwala gyud sa disyerto dito para mawala niya buyan dili patsyon. Kay hulagway to siya nga kung unsa kalayo ang silangan gikan sa kasadpan, ing anak kalayo usab nga gidala o gilabay sa Dios ang atong mga sala. Nga di na makita tong kanding nga to nga naglukdo sa sala sa Israel. Para nila sa Sabadista, si Satanas kuno to ang scapegoat. Kasabot mo ng concept sa scapegoat? Wala siya sala, pero siya mo'y hansakan ba? Siya mo'y pasanginlan, siya mo'y maglukdo sa sala sa... Kuha na. Okay, so muna ang pagtuo. So, usa may ila ang gitrabaho, Codex Sinaiticus. So, kaning Codex Sinaiticus, nakita ni siya ni Count Tischendorf in 1859 sa Monastery of St. Catherine on Mount Sinai. Kung nagitawag siya Sinaiticus, Sinai. Portions of the manuscript were found in a garbage dump, while a larger portion was given to Tischendorf by one of the monks. By the way, kung makastorya ka o kanang batikan po aning history niya, mubarog siya sa other versions, ang ila ra bagyod nga barugan sa mga scholars, labi na si Westcott ug ni Hort, nga ang manuscript nga gigamit sa other versions mas karaan kaysa sa King James Version. Kung sa may tubag na to, dili ta mo balibad mo, uyon ta, sakto ka. Karaan siya, dayon kompleto, halos kompleto, mo niya mong nakita, halos kompleto, kaysa sa manuscripts nga gigamit sa King James translators nga mas bag-o kaysa sa manuscripts sa NIV or other translations. Nga naman, kay wala may mo gamit. Mo nang kompleto. Pasiya mo na bitang gilabay. Whereas ang sa King James nga manuscript, ang received text, sige magamit, sige gamit, so dali ra madunot. Mo nang ang mga church,
members kaniadto sa early church, sigig kopya mo nang sigig bag-o. Older does not mean accurate. Kuha na to, nakuha ninyo ang logic. Ganun maskaraan siya, kaya wa may mo gamit. Mabitaw ng kumplito. Nakuha na to. So, mura na siya. Palayon ta. It is a very large codex with 400 pages comprising about half of the Old Testament in the Septuagint version and full New Testament. Codex Vaticanus was rediscovered in the Vatican Library in 1845. Wala siya nabantayan, pero na-appeal di ay siya sa mga na kuan nga mga items. So it is comprised of 759 pages and has almost all the Old and New Testaments. It is not known when it arrived at the Vatican, but it was included in the catalog listing in 1475. So since 1475, wala ginagamit ato until 1800s. So, na nakay idea nga mang wala gamita. I'm sorry, ang source nga kung gibasa mismo ang author ingon siya, most scholars would agree nga ang Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus is extremely edited. It means daghang mga alterations nga makita nila. Munang way mo gamit nga mga real Christians ato kay gipang usob man ni. Mao bitaw ng ang manuscripts nga nadawatan nilang Wiskat ug ni Hort, mutilated to siya. It means gipang usab, gipang edit na, then ilang gidawat, ilang gikuan, ilang kay Old Greek man to, gibalhin nila og modern day Greek, kay 1800s naman. So, muning nahitabo. Wiskat and Hort made a new Greek text based on these two manuscripts, and their work was published in 1881. Nya ang title silang work is The New Testament in the Original Greek. Ug mao ni ang basis na dayon sa daghan kaayo nga mga translations naa karon aside from except the King James Version. So, some examples, ato lang ta sa pipila, adunay 5,000 kapin ang variations from the King James Version o kanang gitawag nato Wiskat and Hort Greek manuscript. Ang kalahian nila more than 5,000. Di sila mag-agree o pipila lamang. Number 1, John chapter 7 verse 8. The Bible says, "Go ye up unto the feast. I go not up yet unto the feast." Ingon si Kristo, dili sa ko muadto sa feast, for my time is not yet full. Pero makita nimo sa mga translations, other translations in ASV, in RSV, and all this, I do not go up to this feast. Usay kalahian. Sa King James, na ay yet. Sa ilaa, absolute nga di gyud ko muadto. Nakuha na to ang kalainan. Pakakon si Kristo kay pag-abot sa John chapter 7 verse 10, John chapter 7 verse 10, ingon man ang Bible, but when his brethren, the same passage ha, but when his brethren were gone up, then went he also up. Inconsistent Kristo kung gamito na to ang NIV and other translations. Nakuha na to. So, inferior gyud siya theology kay doctrinal di bangi lang yun. Unsa man gyud si Kristo, walay sala o nakapamakak siya. In the King James, klaro kayo, ingon si Kristo, I will not go up yet. Pero sa other versions, wala na nang yet. Dili sa. So, kumugamit kang bangi na daan ang doktrina, so therefore, it is an inferior theology. Amen. Asa man gyud sakto, is Christ consistent or not? John 3:15, just before John 3:16, that whosoever believeth in him, kanang read diha, should not perish but have eternal life. But in NIV, nawala nang should not perish.
And other translations, wala na nang should not perish. But ang ilaalang rendition is that everyone who believes in Him may have eternal life. So, unsa man, na-water down ang theology may tungod sa impyerno. Wala na impyerno sa John 3:15. Pero klaro kay sa John 3:15, nga sa John 3:15 palandaan, makawali na ka nga nagi impyerno kay naa may perish. Napamudiha. Amen. In ASV, New American Standard Version, today's English version, New Revised Standard Version, NCV, New Catholic Version, I don't know if I'm wrong. No, New Community Version. Nakalimot ko. Anyway, so Vaticanus, Sinaiticus, and new versions removed the three words should not perish. So in other versions, there's no hell in John 3:15. 1 John 5:7, kanik, common ni siya. For there are three that bear record in heaven, umakita ni mo diha unsa kataas ang ila ang gipang mutilate. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. But you cannot find that in other versions. 1 John 5:7, badlisi, sirkuli, memorize kay mo anay pinakalig-on nga ebidensya sa scripture nga naay God three in one, or the three person in one God. Trinity. But in other versions, labi na sa New Watchtower Bible sa NWT of the Jehovah's Witness labaw, di na nimo makita. Ako nang gitanaw gyud, although nakita namang gyud ako ni, pero akong gibalik tanaw basig na sayo para ko wa gyud dito. Kisay na Scofield Bible, King James diha. Scofield. Anyway, mga pastors naman siguro ang King James Scofield Bible, careful ka. Kay pag-abot dito sa 1 John 5:7, siyempre kay King James siya kompleto. Pero butangan dayon og kanang superscription then footnote. In the original Greek, this is not found. What original Greek? Is it the Testos Receptus or ang Westcott and Hort nga Greek manuscript ang iambot pasabot? So delikado ang doktrina kung mubato kag NIV, kung mugamit kag NIV, although bisan pag wala ang 1 John 5:7, you can always prove that the Holy Spirit is God, Jesus is God, and God the Father, of course, is God. We can always prove that. Pero kani ang pinakadali, ug pinakalig-on, ug pinaka-concise. Nga wa na ilaing atuan, 1 John 5:7, reason na Trinity. Amen. Vaticanus, Sinaiticus, and modern versions have denied sound doctrine by eliminating the clearest scripture reference to the Trinity. 1 Corinthians 1:18, kanimoy delikado. Together, read. But unto us which are saved, na-save na, wa pa. Save na. Apan alang kanato nga naluwas na. NIV says, but to us who are being saved. Ginaluwas pa. ESV says, who are being saved. Who are being saved. Who are being saved. So ito pa, munang ingon kasagara sa mga tao nga dukot kayo ilang doktrina sa other versions, dili gyud sila mutuo og present salvation kay ngano man ginaluwas pata tungod kay ilang nabasahan sa Bible nila. Delikado? Oo. Kay mausob ang imo ang eternidad kay ngano man kay ginaluwas pa man diay ka maningkamot sa kamo ng ilang doktrina. Humani mo kadawat ni Kristo, paningkamot, lahutay aron maluwas. Usamay imong bersikulo, ay kadaghan. Mudagan nila sa 1 Corinthians 1:18. Munang sa una, way problema kay we have one Bible. What the Bible says ra gyud, pero karon lahi na. Which Bible? Ang issue dili lang kay unsay gisulti sa Bible, kundi unsa may basihanan sa imong doktrina.
So nakita nimo labi na kita nga mga Bible students o kita nga mga magtutudlo, dili lang ang issue unsay gisulti sa Bible, what the Bible says, kundi we must have a working knowledge sa aron maguba ang ila ang labi nang makasugama kag mga tao nga kana pong himasapod. So mo ni ang nahitabo. 1 Peter 2:2 kani po'y delikado. Together read, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that she may grow thereby. Usa nang thereby? Pinaagi ni ini. So usa nang pinaagi ni ini? Pinaagi sa pulong nga sincere milk of the word. But NIV has watered it down, and other translations. NIV says, so that by it you may grow up in your salvation. So giproseso imong salvation, mutubo imong kaluwasan. ESV ang pinaka-worse, that by it you may grow up into salvation. Good News Bible says, so that by drinking it you may grow up and be saved. Asa man ang kaluwasan nga walay binuhatan ani karon kumugamit ka ani nga mga Bible. Definitely this is not the work of God. Kaya ang pulong sa Dios muhatag gyud siya sakto nga biblical nga kaluwasan, nga ang kaluwasan libre pinaagi lamang ni Kristo, og the moment nga imo na siyang malawat, instant na siya og dili na matangtang. That's the biblical salvation nga gitudlo sa King James Bible. So that by it you may grow into salvation. Sa binisaya mo na bitaw na ang atong mga karaang binisaya na under na siya sa RSV o gikan nag RSV mo na ang ila ang binisaya is aron kamo mutubo ngadto sa kaluwasan. Kay mo man na ila ang gibasihan. Unto salvation man, that you may grow thereby unto salvation. Kita lahi man ang King James Version. Natao na ka kay ang kaluwasan is new birth man, so natao na ka, so ingon nga natao na naluwas naman ka, pag tinguha ang putli nga pulong o ang sincero nga pulong sa sincero nga gata sa pulong aron pinaagi niini ka mumutubo. So pinaagi sa pulong na ay pagtubo. Vaticanos and Sinaiticus again teach salvation is a process through good works. 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. Who was manifested in the flesh? God. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles. Now, kinsa man ni nga God nga manifest in the flesh, nga giwali sa mga Gentiles, walalain si Jesus Christ. Tama? Naklaro kayo nga si Jesus Christ is God because God was manifest in the flesh. Ug mutatto siya sa John 1:14, and the word was made flesh and dwelt among us. Believed on in the world, received that into glory. Wa may lain nga gi-receive sa glory. Katong Dios nga nagpakatao nga mao si Jesus Christ. Klaro kay na God. Pero gi-water down. Usa nang water down? Ilang giminus-minusan og nahimong dili klaro ang doktrina sa pagka-Dios ni Kristo tungod kay He. Tanawa ra yung notes sa NIV, gibutangan ginag bracket, in some manuscripts, God. Pero ang ilang translation is, He appeared in a body. Kisa lang nga He. Sumutakdo ang kung mudil ka og kanang kuan mudil ka Jehovah's Witness ani nga mga Bible, dili nimo siya madala sa kamatuoran kay ngano man ang Jehovah's Witness mituo nga si Kristo is an angel nga nagpakatao. Nga tungod sa iyang gibuhat, gitagaan siya og gahom nga mahimo siyang mighty God but not the Almighty. So from being an angel to a mighty God. So pwede ra He, makasulod sila diha kay He raman. Pero sa King James klaro, dili na He, God na siya, ang God yun nga nagpakatao. Amen. Romans 13 verse 9. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, so on and so forth. Pero sa other translations, matingala ka, nganong nawala ng thou shalt covet.
Thou shalt not bear false witness. Asa man paingon? Ako ginanggitan NIV, Good News Bible, ESV, in ASV, ako yung gitanaw. Naglurat ako matag binasa. Ito, nawa, good. Giumit gid nila ang isa ka phrase, thou shalt not bear false witness. Vaticanus and Sinaiticus not only watered down theology, they omitted serious verses. Here are some of them. Matthew 17:22, dili na nimo makita sa other versions. Matthew 18 verse 11, a very wonderful verse. Usa gisulti sa Matthew 18 verse 11, for the Son of Man is come to save that which was lost. Wala na sa other versions. Mark 7:16. By the way, pipila lamang ni siya sa sa mga pipila ka ginatos nga nawala sa King James Version. As nawala o nagikuha nila gikan dili sila magtandi ba nawa kani wala naa sa version sa King James wala diri. Mark 11:26. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Mark 15:28. And the scripture was fulfilled which saith, and he was numbered with the transgressors. So on and so forth. Acts 8:37, a very important doctrine para sa baptism. Ingon ang eunuch nga nagsakay chariot. Ang eunuch nga nagsakay chariot, ingon siya, behold, tanawa na here's water. What hinders me to be baptized? Unsay nawala ang kanang verse 37, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. So ang baptism, bunga siya sa pagtuo. Dili apil sa kaluwasan. But in other versions, silent sila muna ang isulod nila ang baptismal regeneration. O sa lang baptismal regeneration, maluwas ka kung mutuo kag mapabaptismo. Kaya wala man nga bersikulo, but in the King James, solid ang doktrina, dili ka pwede baptizan kung ang tinguha nimo para maluwas. Dapat imo sang nasuta nga naluwas na ka pinaagi ni Kristo ay ka magbaptismo. Kaya naa sa verse 37 ingon ang ingos Philip, usa may nakahinder nimo? If you believe, kung utuo ka, thou mayest, pwede ka mabaptismohan. Kuha na tong doktrina din Amen? Hilom lagi mo. But after 2 years, Acts 28 verse 29, and of course, pipila lamang kini sa gipangkuha sa ubang versions gikan sa King James Version. Now tell me, parihas ba ang tanang Biblia kung naay kulang sa isa, naay wala diri, naa dinhi naay wala diri? Klaro kayo nga ang atong gibarugan nga what is different, what are not the same are always different. Ang dili parihas, diferensyado, di sila parihas. Amen? What is not the same is always different. So kay di man sila parihas, dili sila patas. Namuwato ta dito sa Biblia nga makahatag na tog mas superior nga teolohiya o doktrina sa kinabuhi. Na gawas pa na nindot o bokabularyo. Amen. Dinhita. Madugay-dugay ta, andama inyong calculator, andama ang inyong Bible. Another superiority, ako nang gi-insert. This is a hidden jewel. Muna atong ganina nga, the wondrous things out of the law of God. These are one of those wondrous things. The King James is superior in its hidden numerics, not only in the structure but also in Bible numerics sa King James Version. In Genesis chapter 1 verse 1, together read, created the heaven and the earth. Naay table na ko gibutang diha. Kamuy, so sulod sa, makaya naman siguro ninyo ang pipilaan na mga 2 minutes. Sige, kamuy mo, ay sad ko na ituklo ka ha. Pila may number of words sa Genesis 1:1? Sige, ihap. Sige, ihap. Pila yung number of words sa vowels? Number of vowels sa Genesis 1:1. Kasabot mo ng vowels?
A, I, O, O. Number of consonants. Then number of letters. Sige daw, B. Sige, ihap. Kung magtakdo ba ta? Number of words. Pila ang number of words? 10. Number of vowels. Okay na mo yung answer uban diha. Sige, B. 17. Number of consonants. Ha? 27. So number of letters? Pila? 44. Wow. Kisay nakakuha, kisay naka-perfect. Remember that. Ato ta sa Revelation chapter 22 verse 21. Again, pila may number of vowels, number of words, number of consonants, number of letters. Pila number of words? 12. Pila may number of vowels? Wow, kabalo na sila oh. Number of consonants? Huh? When the Bible says God, Jesus Christ, God is the beginning and the ending. Siya ang nagkumpleto sa Bible, siya ang gisinugdanan, siya tapusan. Makita nimo ang amazing balance of harmony sa first verse and the last verse of the Bible, Genesis 1:1 and Revelation 22 verse 21. Number of words, pila? 12. Number of vowels? 17. Number of consonants? 27. Number of letters? Of course, 44. Nakita lang mo og kuan ron, nakita lang mo pattern, okay? Nagdiferensya na sila number of words. Pero vowels, letters, and consonants, 17. Kaya ganito. 27, 44. Ato ta sa 1 John 5:7, which is the Godhead, ang katibuk ang pagkadiyos. Together, read. Again, pila ka book words? 22. Pila ka book vowels? Pila ka book consonants? Pila ka book letters? You see the pattern? Asa man na, pastor? Sige. Based on those nga inyong gitabulate, kamo kunoy fill in ani nga chart sa sunod. The harmony. Word, please. Number of words, number of vowels, number of consonants, number of letters. Sa 1 John equals Genesis 1:1 plus Revelation 22:21. Sige, makita nimo ang harmony. Come on. Pila ang number of words sa 1 John 5:7? Pila? 22. Pila ang sa Genesis? 10. Pila ang sa Revelation? 12. 10 plus 12. 22, which is equal to the number of words of 1 John 5:7, which ang verse nagsulti that God is three person, 3 in 1. Number of vowels. Sige, Bert, ihatag Bert para mahuman na ta. You see, only in the King James Version. Now tell me if the King James Version is not of God. Kaya ang hidden numerics niya mismo magpamatuod nga behind the scene ang Dios naghatag siya DNA niya nga ako ng pulong. You know what DNA is? The hidden characteristic of a person nga bisan saon nimog deny, magpailis kag dagway, magpailis kag magpakuan ka diha, anak gyud kas imong amahan tungod sa DNA. Bible numerics alone will testify to the DNA of God in the King James Version. That God has truly preserved His Word even sa atong pinulungan, sa atong kapanahunan. Only in the King James Version. You cannot do that in NIV. You cannot do that in the RSV. You cannot do that sa ubang mga Bibles.
Amen? Aren't you glad nga naamoy King James? Then naatay si Buano, ana, nga maghatag na tog pure, wholesome vocabularies, nga maghinlo sa tungunahon nagkasing-kasing, maghatag na tog nindot ug saktong doktrina. Kaya kung NIV pa gamit sa itong pastor, dugay rang natangtang atong kaluwasan ang atong doktrina, ug nagproseso patakaron sa atong kaluwasan, kay ang iyang gibasihan nga Bible nagtudlo nga ang kaluwasan dili instant. You see, doctrine from the pastor, yes, but it will command at it will kanang confirm the destiny of a person sa iyang eternidad. Naapatakaron din pero kabalo na tag-asa ta paingon kay naay saktong mapa. Ato kaglaing version, lubog pas alkitran, then di pagid klaro. Dayon sayop pagyud nga doktrina kay ang wali halabasa tuon aron motubo ngadto sa kaluwasan. Di na ning kamot patas ng kaluwasan karon. Pero salamat na King James Version tungod kay nakabalota ana na may pay na lang ta karon. Hayahayan yung baptist. Yes, hayahay. Ikaw sad mahayahay ka kung mudangup ka sa saktong Kristo gikan sa saktong Biblia. Father, thank you. Thank you for the wondrous things nga imong gitudlo namo. Salamat, Lord, nga even in the hidden numerics ug daghan pa kayo nga wa namo nahatag karon, makita namo ang imong paglihok nga imo gining pulong, o Dios. Kasaligan ka nga Dios. Ug among gitugyan ang among kinabuhi samtang kada adlaw mi mo sandig sa pure nga doctrine nga naa sa imong pulong. Tanang dugimaya imo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Mayong hapon sa tanan.